Recorded na, di ba? You said your likes din. Don't worry na sir, di ko anhi sir kay busy sir. Iba may pamilya. We understand it. Iba may trabaho. Iba pagod lang talaga. Gusto matulog. Don't worry, okay lang yan. Okay? So hopefully you're asking wisdom right now. We are in the Swili. SWPP drill number 3. Actually, ito na yung last natin na SWPP. Okay, so I try my best to recall, remind, ano yung dapat nating mas ma-emphasize. Hindi ko naman lahat dito regarding batas. No? Kasi, ulit na yan, no? Yung kanina, di ba? 7432. Ano mo na to? Sinusisen. 7432. Sinusisen. 21. People empowerment. 21. Alam mo naman to. Rich policy, synchronization of government resources, implementation of social reform agenda, convergence policy. So ano itong synchronization 2000? Ito synchronization 2000. Wala naman lumabas sa Pilipinas. Hindi siya kasali. Basic reform policy. Walang lumabas. So, ano about reforms? Ang alam ko lang dito sa minimum basic needs policy. Kasi tayo talaga, meron tayong minimum basic needs. Pagkain, ilang beses kumakain. Ito yung compute dito or determine ano bang yung kailangan natin. For example, ang alam ko, na-remember ko pa, parang 5 kilong bugas. Parang 5 kilong bigas yung kailangan sa pamilya para makakain. Pero nakadepende pa yan. Kasi ang calculation kasi ng agency, UN yata yan, UN, hindi mistaken, nag-calculate ng ganyan. Kapag sa mga pamilya daw, kung 5 yung pamilya, 3 anak, so ito na yung kailangan. Ito yung kilo na kailangan, ito yung pera na kailangan. Kasi kung hindi ito ma-meet na minimum basic needs, automatic yung pamilya na to, consider na poverty. So yan po yung isa po yung sa tinitignan na ng numerics na masabi na mahirap yung 23. Entry function po. Okay? Nag-outreach sila. Of course, the word, yan pa lang. Yung word para na outreach. Diba? Nag-outreach kasi isang tao kasi bihira o first time yung makapunta dyan. No, diba yan yung word na outreach? Sometimes it connotes bihira kaya makapunta o first time kayo pumunta dyan. So it talks about the entry function. The rest is more about definition of terms. Pero kung sasagutin ko to, itong outreach lang talaga yung tinignan ko. Ito na kaagad yung sagot.
magpa-planning ka na nag-outreach pa nga lang kayo, nag-build pa kayo ng connection. Hindi pa. So you are in the function of outreach. Before. Municipal. Ano yan ba yan? Sagot nyo. Five years, yes. 5 years. If you are basic, if you want to base, may mga iba na sabi na 3 years. But then may mga iba nagsabi 5 years. 5 years po yung sagot. Alam mo na to, Jitod Wilson. Matagal na tayo dito, ha? Chapter 1 pa to ng kuan. Social work, social welfare. Pag nagkamali ka dito, anak ko, hindi ka nagbabasa. No. Six. Masakit na eh. Kanina pa to. Ano yung perspective na hinahanap dito, class? Ano yung perspective? Actually, easy yung tanong. Pero meron ka siyang nakataming perspective. Tignan yung pagkabuo ng tanong mo. What's the first word? Sabi dito, social workers. Ha? Social workers. Respond to the problems of unemployment. So dito na natin malalaman, di ba? Ano ba talaga yung concern ng social work? Kung A, political responsibility, hindi naman, di ba? As part of labor force, as it promotes migration. So tignan natin dito ang perspective na hinahanap dito. Ano ba talaga yung pinaka-concern ng social work? Pwede naman sa ABC. Dito yung pinaka-target. So choosing the best answer. Yung pinaka-match. No? May mga ganitong sagot na pwede lahat maging sagot. Pwede rin gamitin mo yung technique na ano yung pinakamataas na sentence. Okay? For example, ito, respond to problem of unemployment. Ay, kaya may unemployment kasi yung mga politician. Ay, kaya may employment kasi nag-migrate. Hindi po ganyan, no? Na nakikita ng social work. Mababaw po na aspect. Kaya tingnan ko yung deeper aspect. Huwag ko na mo kayo. 7.
Naantok na kayo dyan. Hindi kaya pa ako. Kasi hindi talaga ako nagkakape. Kaya yung... Kasi hindi kasi ako eh. Sino yung nagkakape dyan? Hands up. Tapos hindi ka katulog. Ang Dancel. Ang Dancel, no? Jassy, shout out. Hindi ka katulog, ma'am. Kailan mo? 7. During prehistoric time. Ano yung prehistoric time? Actually, ay na yung sabi ng matatalino. Tatalino. Class ganito, i-dissect natin yung knowledge ng ibang country. Sa Amerika, pag sinabi natin prehistoric, iba po yung perspective dyan, nasa ka dito. Dito kasi, ang basis kasi natin sa word na prehistoric dito, before may nanakop. Again, I repeat ha. So, ang pagkaintindi talaga na rin sa Pilipinas, yung word na prehistoric. Sa concept natin ha, before pumunta yung mga historian. Oo muna. No? So, before daw ng Spanish. Yun daw yung term. Ang dami din kasing kaguluhan sa history department na yan. No? Ang daming kaguluhan dyan. No? May nakausap akong history na ano daw talaga yung context ng prehistoric. Wala akong naintindihan. Kasi hindi niya kasi kinonceptualize yung tunay na sa ganito. Kung sa context ng social work, yung prehistoric sa atin, simple lang. Kahit papikitan natin yan, sasagutan natin yan. Sa context po ng social work, yung prehistoric, before Spaniards, yun lang. Baka naman may kaibigan ka dyan, historian. Baka may kaibigan ka dyan, historian. No? Babla sa'yo, araw-araw. Kaya ikaw tuloy, nasira yung mindset mo sa history. Pagpunta mo ng board exam, isang damakmak na history yung lumabas. Yung pumasok sa utak mo, yung kabarkada mo, na kalakwatsa mo, na historian. Huwag kang magkausap sa kanila. Magabi ng bad influence na ito si Sir James. Pinapasok lang yung mindset nyo. Baka nasira na yung pagkaintindi nyo sa history. History na pag-usapan natin dito, social work. Kasi gusto mo maging social worker, di ba? Ganon. Conscious ako sa pinag-iisip nyo. Kaya sobrang praning ako sa mga influensya sa buhay nyo. Naisip ko naman ngayon lang na baka meron kang historian lagi, history na kaibigan, history major. At sinira niya yung mindset mo about history. Kasi I've been there. May nakausap talaga akong historian, naguluhan ako. Prehistoric lang yung pinag-usapan natin, wala akong naintindihan. Hindi kasi nag-conceptualize eh. Hate that. Talking to people na hindi kaya i-conceptualize yung topic. That's ang pumupunta. Sa atin, ang prehistoric sa atin, ibig sabihin yan ay before Spaniards. Kasi according law, pagpunta ng Spaniards dito, may record na sa social work. O yan lang. Pag ibang kurso yung tinanong mo, baka umabot kayo sa mga T-Rex, mga tiger dyan. Mga buto ng mga nawawalang nilalang. Kung natin pag-usapan niya, no? Bahala na yun sila sa buhay nila. Yung mga artifacts. Iba yung pinag-usapan natin. Nakikita nyo, OCD kasi ako. Pagdating sa mga mindset. Pag may influence na maliit, tinatanggal ko agad yan. Okay?
So wag mo na pag-aralan yung mga ibang subjects. Wag mo na, no? Pag itigil mo na 'yan, no? Sisirain niya yung mindset mo. Get me? Okay. Alam mo na to, meaning to. So this is meaning. D. 29, meaning din to. Public welfare. Okay, 30. Social worker should involve as fundamental factor sagot ay client himself. Class, ano yung tawag sa client? Kung gusto mong magnegosyo, kailangan mo ng kapital. Okay? Bihira ka na lang makita ngayon ng business na walang capital. In social work, we believe in human capital. Kasi talagang totoo din naman, kahit paanong knowledge mo dyan, kung yung tao hindi gusto magbago, ay wala yan. Wala yan. Kahit pa may pera yan. Di ba may kasabihan tayo, di ba klase? Kahit daw gaano kalaki yung sweldo, di ba, depende pa rin sa tao. Totoo naman sa point. So better pa rin yung malaking sweldo. Uy, may katawag ako isang student kanina. Sir, gusto talaga kita ma-meet, sir, na ma-mentoran ako, sir, or advice. Bibili din ako ng materials. Tumaas yung usapan namin. So, client po talaga yung pinaka-fundamental factor, class. So, dito din, number 30, pwede natin makonect dito yung what are the sources of informations. Kaya meron po tayong madaming sources kung saan tayo kumukuha. Meron po yatang 4. Ang first is primary source. Who is your primary source? The fundamental factor, the client. Okay, sa client ka talaga magkukuha ng data. Kasi kung ganito, kung sa outside ka ng client ka agad kumuha ng data, baka magkakadiskumpiyado yung client mo. Ano po to si sir? Ako man yung kliyente niya, bakit sa iba siya kumukuha? Hindi ba siya nagtitiwala sa akin? Ganun yung mangyari. So first, sa client talaga. And kung meron ka ng initial or information sa client mo, well, you have to re-evaluate it, check it. So doon ka sa secondary sources. Sino yung secondary sources? Itong C and D. Family, first, friends, neighbors. Okay? The next naman dyan is that existing record. Diba? Yun sa libro ni Mendoza. Ito na yung letter A. Ano yung existing record, sir? Sa barangay, sa hospitals, sa mga institutions na saan siya na-involved, especially schools. Ganon yun, di ba? May record po sa barangay, sa institutions, at saka sa schools. Pwede rin sa hospitals. Kunin yung mga existing records or data. And last part, kung saan tayo kukuha ng data is yung workers or professional judgment natin. Kasi meron talagang mga information na non-verbal. Siya na yung sabihin, sir, na workers' professional judgment. Simple lang, meron kasing mga information na parang tago ba? For example, hindi mo malalaman na yung kliyente mo ay naniniwala ba talaga ng totoo or sabi ba talaga ng totoo kung hindi mo siya inobserbahan. Pwede rin maobserbahan kasi mo yung kliyente mo na niloloko ka. And plus, hindi mo malalaman na niloloko ka until you observe people. Na parang may hugot-hugot tayo, sir, no? So, ganun po yun, no? Workers on observation. You observe your client if indeed he is telling the truth. Kahit patanungin mo yung barangay, pamilya, friends niya, totoo ba talaga to? Totoo? It's still not, there's power of observation.
Klaro ba? 31. Is not allowed to adopt. Yeah, sino to? Ito yung sinabi ko, di ba, na kukuha ako sa mga batas ng mga possible na mga inputs na ilalagay natin dito. Pwede naman lahat kasi marami pang topic yung kuwan. Hindi pwede mag-adapt. Kung gusto mo mag-adapt, kung may kaso ka, hindi ka maka-adapt. Get me? A. Person was an illegitimate child. Wala naman po yung bearing. No? Okay naman, maka-adapt naman po yung illegitimate child. Kahit ba walang child, maka-adapt eh. Yan pa kaya na may legitimate child. B. Former Philippine citizen who seeks to adopt. Bakit sinabi dito na former? Anong pag-ibig sabihin? Siguro nag-abroad siya, naging American citizen siya. So ngayon, hindi na siya Pilipino. So before na siya Pilipino, so former Filipino citizen. Pag-asawa siguro siya doon, so naging PhilAm na siya. Ano yung meaning ng PhilAm eh? Nagtawanan kami ng kaibigan ko. Ang meaning pala ng PhilAm, hindi pala Filipino-American. Half Filipino, half amazing. Ano daw? Half ambot daw, sir. Half ambot. And then, alien. Alien, hindi naman yung alien na that's a foreigner. Strange people. Okay, so pwede po yan sila. Pwede rin po yung, dito yung alien na may asawa siyang Pinay. Tapos yung Pinay, gusto niya ampunin yung kapitbahay na nila. Pero dito, so hindi po kasalihan na may kaso ka. Opportunities working practically all kaya Philippines. So, alam mo na yung sagot dito. B, public welfare. Kasi lahat talaga tinutulungan ng public welfare. Kung church organizations, depende. Sometimes churchmates or isang barangay. Cause-oriented oh. Ano yung cause-oriented? Yung parang may advocacy ba? Example, psoriasis advocacy, housing advocacy, yung tutulungan na yung walang bahay at saka yung mga may psoriasis. Pero yung public welfare, ano yung example ng public welfare? DSWD. Basta yung public mga agencies. NGO, hindi rin malaki yung NGO. 33. Networking started. Prediction of appropriate and adequate. Purpose. Ano yung hinahanap dito, sir? Pinaka-target na answer and pinaka-specific. Hindi po pwedeng B, sir, or CD. Kasi, para saan ba yung planning sa agency? Para saan ba yung research sa social planning? Di ba para mas mapabetter yung pag-provide ng services? So, A yung sagot. So, yung BCD, papunta din naman sa A. Get me? 34. During daw saan? Diba during the time na napasa itong 4073 is 1565? Hindi. Kalimutan ko tuloy. RA. Sir, nakalimutan ng 4073, sir. O lagi. 1965. This is during World War I. 1565 na sa isip ko. Ano may 1565? Hindi ako. So ito pa rin ako. Kasi 1565, it's all about Lapis Legazpi versus Hospital in Cebu versus school in Cebu, ganun. Parochial school.
35. Wala, haba na pala ang pinag-usapan natin, no? Pero kasi parang importance well-being of those whom he helps. Hindi po all the people, class. I believe may answer dito all the people. Sino yung may answer dito all the people? Sino? Nagkamali ka dito, no? Kasi kung all the people, class, take note. Bawsi up. No? So, meron kang, for example, bata, or isang mother, sinaktan siya ng asawa niya. And yung pumaboto ka sa action na yung asawa kailangan na ikulong. Kung kang mapatay, mabuan. Kung all the people, ay huwag na lang ikulong kasi all the people eh. Hindi po. Doon ka talaga focus sa kung sino yung tinutulungan mo. No? 36. Disabled person on. Lahat po. Ano yung perspective na hinahanap dito? The most complete and comprehensive choice. 7. O every month daw, nag-survey daw, no? Nag-report yung DOLE. Ano ibig sabihin yan? So, research na rin to ha, kasi may mga sumasali rin kasi na research sa WPP. Trend studies. Okay? Ano ibig sabihin ng cohort? Sabi natin cohort, a group of people with shared characteristic. Hindi na mga group of people. Ang grupo lang ng tao ba? Na mabuo yung characteristic nila na merong shared characteristic. Hindi naman po ganito yung lumalabas. At hindi naman po panel studies. No? Pag panel studies kasi, ibig sabihin niya ng class, it shows people's behavior over time. No? Specifically their opinions, feelings, and thoughts. So, hindi naman po kuhan dito, opinion yung pinag-usapan, di ba? Unemployment. No? So, longitudinal. No? Pag sinabi natin longitude. Sorry, meron utang twister dito. Longitudinal. No? Type of correlational studies that involves looking. So, meron pong specific time. Mataas ba yan? Months, years. Kaya longitude. So, wala naman po nakalagay dito na longitude na March to January. Nag-study sila. Ganyan po sa yung longitude. Dito, wala, tinitignan lang kung ano yung trend. No, rate and labor force participation. So, trend studies po to. Klaro ba? Yung cohort po, yan po yung merong mga specific na tao na merong shared experiences, behavior. Yan po yung ibig sabihin ng cohort. Okay? Next. Allah si James. Ano ba si Sir James? Withdraws financial support to his daughter. Economic abuse po yan. Simple lang na kung hindi mo sinusuportaan yung anak mo, economic abuse po yan. Mother only. Place in appropriate custody pa na ba? Kung naghiwalay yung mother father above 7 years old and below, no? Legitimate child, no? Sa mother po yan. Third party. Mother pa rin. So, meron tayo ditong list in appropriate.
Ibig sabihin, hanapin mo sino yung pinakatama. Okay? Pinakatama, least inappropriate. Dito naman, least inappropriate, hanapin mo yung pinakatama. Mother only. The least inappropriate custody of an above 7 and below legitimate child. Mother pa rin. Itong number 39, magkaiba po ito ha. Kasi meron pong legally separated dito. Dito din. Ganun din. Mother only. No? So, same pa rin. May word man na legally separated or understood. 41. Least inappropriate custody. So, least inappropriate, pinakatama. Below child. Anong sagot? So, di ba, nag-go deeper na tayo sa batas ngayon? Hindi yan yung mga title yung pinag-usapan natin. Either mother or father as the child whom will choose. Okay? Yan po yun. Hindi na po yung bata pag pumili yung bata. No? Ito kanina, legitimate child yung 39, legitimate child yung pinag-usapan, pero legally separated. Yung 40 naman, illegitimate child, no? Mother only. Same, legitimate ba yan? Separated or illegitimate, legitimate or illegitimate, separated. Mother pa rin. Pero dito, legitimate child yung pinag-usapan. Ibig sabihin, kasal. No? In marriage. So, ang bata po yung pagpiliin. O above 7 na po yung bata. Okay? So, ganun po yun. 42. Sabi ito, worker suitably market handling pre-adoption case. Hanapin yung pinakatama upon knowing the intent of the mother. Sabi dito, bring the mother to counseling room, conduct in-depth interview about her intention. Example, explain to mother consequences of pursuing. Hindi po. Malalaman naman niya, alam naman niya. Encourage the mother to sign the deed of sale. O sige, okay na ito ma'am, diretso na. Baka pala yung mother na yan, tintinamad lang o responsable. So, ang pinaka-the best talaga, no, in-depth interview. Intention ng mother. Okay? Kasi class, ang concept kasi dito, no, kapakanan ng bata, yung kuwan dito, iniisip natin. So, gusto rin natin dito na yung mother, posible kung may problema man, matulungan, matauhan. Kaya wag mo diretso, sige, isahin na itong deed of voluntary commitment mo para matapos na. Hindi po ganun. Tamad po yan ang worker. So ikaw, wala kang hopeless case na nangyayari dito sa adoption. No? Dalawa kasi yan. Meron niyang, para kasi yung bata, ma-declare siya na pwede siyang i-adopt. So kailangan ng signed deed of voluntary commitment. Pero meron po yung voluntary at saka involuntary, I believe. No? So, binolunteer ng mother kasi hindi niya kaya. Wala talaga. Meron din iba na hindi na nila mahanapan ng mother ng purpose kasi sinasaktan. So, authority na yung kuan na declare. 44, 43. So, 42 ha. In-depth
interview sa mother. Okay? $43. Hanggang 130 lang tayo. 130. Special assistance in disasters, core shelter. Core shelter assistance. Totally damaged kasi. Pag totally damaged class, core shelter ka agad yan. Hindi lang basta emergency. Core. 44. Alam natin to. Child placement. Okay, nag-discuss ko na to last and further. Meaning naman to, meaning to ng child placement. Pre-marriage counseling. So, hindi pa kasi sila nag-marry dito. So, pag hindi pa sila kinasal, pre-marriage counseling. Pag kinasal na sila, marriage counseling. Ano yung ibig sabihin sa reproductive health? Gusto niyo yung magkaanak. 46. 2610. 2160. Yan yung local government code. 8353. Enter. Rate. Ano yung 9344? It's involved. So yung power sa taas, central office, it goes down, pababa. Binigyan ng opportunity yung local government to. So yan 7160. Yan po yung local government code. Ano yung 7610, sir? Simple lang, no? Pag sinabi natin 7610, sabihin niya, no? Special protection against child abuse, no? Or pagka mayroon ng strong deterrence ng child abuse. Ano naman yung RA 3456, sir? May ganyan po, no? Creation of operation. Internal audit mo yan, no? Internal audit. So, regarding yan sa budget management. 7862, sir. 862, simple lang. Yan, sir. About the privatization. Separating, iba mo yung lumalabas no, about schools man to. Hindi kasali. Sa social work yung letter D. 48. Ano yung sinabi ko kanina? It created CWC. No? PD 603. So class, kailangan alam mo dapat yung ano yung kinreate ng batas na. So PD 603, ano yun, sir? Child and Youth Welfare. No, PD 603, 1974. So lahat ng batas na titignan mo, ano yung kinreate niya? So PD 610, ano nga yan? Strong deterrence regarding child abuse. 9433, no? RA 9433, simple lang, no? Pag nakarta, social workers, so lahat ng benefits, lahat ng pwedeng ma-attain, qualification, ganyan. Social workers, ganyan. I-auto-09 family code, basahin mo yan. Okay? 49, no? So, it created. So, lahat ng batas na basahin mo kung ano yung kinreate niyan. Okay?
R8040 5043. 5043 ay Inter-Country Adoption Act. Okay, o Filipino children. So, may abroad, nakaasawa ng Pinay, doon, inter-country yan. Meron din tayo tinatawag na domestic. Yung domestic, sir. So, yan na yung, ito lang sa Pilipinas nangyayari. No? Domestic Adoption 8552. RA Act, Republic Act 8552. Actually, medyo similar naman yung qualification, yung sino yung pwede maka-adapt. No? Kaso lang, yung may, ang, similar na din naman yung kuan, hindi yung sino yung hindi pwede yung adapt. Basta yung may sakit sa utak, yung may krimen, hindi kayang buhayin yung sarili, ganon. No, ganon po yan. Meron niya minimum na budget kung ilan ba yung kuan dapat na allowance or monthly income. Nakalimutan ko na yun. May estimate kasi yan. Yung 8034, hindi rin kasali. Hindi kasali concern natin. Yung 523, itong 9523, ito yung declaring legally available, no? So, i-declare yung child na pwede na siya sa adoption, no? It requires certification of Department of Social Welfare to declare child is legally adopted. P50, Marimar. So, yun na. Naulit ko kanina, di ba? So, 9262 yung sagot dito. Okay? Okay pa kayo dyan?